Blessed morning everyone. Actually kanina pa ako, wala naman sa plano, nakahiga ako kasi yun na nga. Tapos bigla akong inabutan ng mic kasi itetest yung speaker na ginawa. Siyempre ano pa ba yung una natin kakantahin? Siyempre unang-una yung pag-awit sa Panginoon. Kasi kung yung kumbaga bibigyan ko kayo ng sample. Blessed morning everyone, at muli nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong umaga na ipinahiram sa atin. Sa mabuting pagkakataon nito, may buhay at kalakasan pa rin tayo, at mga biyayang natanggap natin, at sa laging, alam mo yun, yung iniingatan tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kasi hindi naman siguro kaila sa inyo, nasa part ng bansang Pilipinas, di ba, may lugar na kung saan ang lakas-lakas ng lindol, na kung saan doon ka talaga mapapasabi talaga ng, alam mo yun, doon naglalabasan na yung pray ng pray, tawag ng tawag sa Panginoon. Talagang, Panginoon, iligtas mo kami, Lord, ano mo, doon mo masasabi na talaga kahit anong gawin ng tao. Hindi pwedeng walang Diyos talaga ang tao. Sabi nga, ang Diyos, mawala man ang tao, Diyos pa rin. Pero ang tao, mawala ang Diyos. Ano kaya tayo? Iyon na nga, kanina mga alas 9 o alas 12 na pala. Siyempre, una-una, kaawitan natin ng Panginoon bago pa tayo kumanta ng, ngayon, panaka-naka mga worldly song, pero pili rin tayo pag kumakanta tayo ng mga kantang pangmakamundo. Kasi dati wala naman akong alam sa mga aral na ganyan. Basta ako kakantahin ko ng kakantahin yan. Katulad yung kahit gaano kalaki, kinakanta ko yan. Tapos yung ano pa, yung mga double meaning, hindi ko na yung kinakanta. Kasi lalo ko na yung may some lyrics na, alam mo yun, yung parang may pagkamahalay. Tapos yung tukso, tapos yung ano pa ba yung mga awit na. Sa marami, maging mapanuri din tayo sa kung ano yung aawitin natin. Kailan ko lang din naman nalaman yan. Hindi pala tayo basta-basta awit lang ng awit. Tapos, ayun na nga, nagkakanta na ako ng para sa Panginoon. Kung aawit man tayo, mas pagsumikapan nating mas awitan ng Panginoon. Dahil siya yung pinagmumula ng ating buhay, ng ating kalakasan, maging ang ating boses. Kung meron kang magandang boses, siyempre dagdag talent na yun sa'yo, dagdag na, kumbaga, sana magamit sa kapurihan. Kasi mahirap naman kung may maganda kang boses, tapos nagagamit sa hindi maluluwalhati ang Panginoon. Kung pwede lang maging choir ka, kung pwede lang talaga isa kang mga aawit sa stage, sa gawain, sa church, yan ang kung magaling ka namang sumayaw. Kasi naman, may mga koryo din ng ng pag-awit, pero hindi naman yung haras na diba? Pero at least nagagamit pa rin yung pagsayaw, pag-awit. Kaya kung meron tayong mga talent, better talaga, unang-una, ang Panginoon ang nag-glorify. Siya yung nasa sa kanya ng bula. So, saan patungo itong sinasabi ko? Ayun na nga, kanina, mga alas 9 pa lang, yan, nagkakakanta na ako sa Panginoon, worship. Tapos, kasi, meron na inabot sa akin may kasi itatry yung speaker kasi ginawa. Tapos, siyempre, yun yung kagad ng yung kumanta ng godly song. Tapos, hanggang inabot na nga ako ng alas 12. So, kinanta-kanta ko rin yung mga choir song kasi halos may isang taon na rin akong halos hindi nakakakit ng entablado. Wow, entablado ng stage para umawit sa harap ng mga kapatid. So, naging choir din po ako. A year din, 6 months din nag-voice lesson dyan sa Minangonan. So, pawatulong. Ang habang story lang kung bakit ako hindi na nakaawit.
Pero bagamat hindi na ako umakyat ng stage, hindi na ako nakakawit sa mga kapatiran, pero hindi naman nahinto yung pag-awit ko sa Panginoon. Hindi naman, ngayon, dito sa bahay, mag-worship. Kumbaga, hindi na putol yung pag-awit sa Panginoon. Kaya kung ako tatanungin, mas gusto ko na kung ako man ay kakanta is unahin ko munang magkakakanta sa Panginoon. Tapos syempre may mga favorite song din naman tayong wordly, pero maging maingat na tayo sa pagkanta. Hindi na kung ano-ano lang yung makanta natin. Yung greatest love of all, ayan, hindi rin maano yung greatest love. Bibigyan ko lang kayo ng idea, katulad yung kantang yun nga, yung tukso, basta yung something akin ka na lang, yan, para kasi ang nangyayari, inaagawan mo yung karelasyon ng isa, akin ka na lang, pero ang ganda nun, kay Morissette, akin ka na lang, yung gano'n, di ba? Pero pag ano mo yun, tapos yung kantang yun nga, yung kahit gaano kalaki, paulit-ulit ko kinakanta dati yan, kasi wala naman sa akin kahit kumanta ako ng mahalay. Parang hindi ko siya ginagawang pero syempre issue pala yun. Hindi mo lang pala siya dapat kasi gusto mo. Dapat pala sa mga ginugusto natin, isipin din pala natin kung sa ginugusto ba natin is nalulugod ba ang Diyos. Hindi kasi lahat ng gusto natin is ayun na yung tama. Mostly yun pa yung mali. Dapat pagkakanta tayo, hindi lang sa pagkanta, sa lahat ng aspeto ng ating paggawa. Lagi nating iisipin, may malaki tayong CCTV sa langit. Ang tao matataguan pa natin yan. May magiging sekreto pa tayo sa tao, pero sa Diyos wala tayong maitatago. So, pag may ginagawa tayo, lagi nating iisipin, nag-glorify ba ang Panginoon? Kasi ito na ako ito na yung damdamin ko, kasi dati naman talaga, wala naman din akong pakialam. Hindi naman simula't simula na nagkaisip ako, ganito na ako. Dati rin akong walang pakialam kung basta ito gusto ko, dito ako masaya, at saka tingin ko ito yung nakakapagpasaya din sa kapwa-tao ko, at dito ako napupuri, dito ako pinapalakpakan, nasasabihan ng magaling. Kumbaga sumasaya din ako pagka napupuri ka ng tao. Yun ako dati, parang oy, ang galing-galing mo, oy, ganto-ganto, di parang pumapalakpak na yung tenga mo, tapos parang lalo mo pag pinagbubuti. Yun pala, sa kabila nun, ang Diyos nalulungkot na pala. Parang inatsupera natin siya, parang mas ginugusto natin yung ano tayo ng mundo na yung mga sikat, diba? Like yung mga sikat, diba? Parang siguro talagang hindi maipaliwanag yung kagalakan nila dahil sila'y sikat na sikat. Talagang pinapalakpakan sila ng tao, hinihiyawan. Talagang binibilhan ng kahit mahal pa yung ticket, pupuntahan sila. Kaya nga mostly yung mga sikat na mga artista, sasabihin mo parang ang sarap maging sikat. Diba? Parang magpapaganon ka, diba? Ang sarap maging sikat kasi dinadakila ka ng tao. Talagang actually, meron pang kinikitilang buhay. Meron gano'n, yung sobrang obsessed na talaga. Pero sa kabila pala ng lahat na yun, nalulunod na pala tayo sa kasalanan. Kasi lahat ng pang mga makamundong gawain, yun nga, yung hindi nag-glorify ang Panginoon, is gawa ng kasamaan. Ang demonyo ang natutuwa doon. Sabi nga, hindi tayo kayang kaladkarin ng demonyo sa impyerno. Hindi niya yun kaya. Mismong tayo, sa sarili natin, tayo mismo ang magdadala sa impyerno. Tataniman lang tayo ng demonyo sa isip natin ng mga masasamang kaisipan, mga gawain, pero hindi niya kayang basahin. Hindi kaya niyang basahin yung isip natin. Ayan, hindi niya kayang basahin ng puso natin. Tanging ang Diyos lang ang nakakagawa nun. Pero kaya niyang taniman.
kaya niyang magtanim ng masasama. Kaya nga gaya ng sinabi ko, hindi tayo kayang kaladkarin ng demonyo sa impyerno. Kahit talagang gusto niya talagang tayong makasama para damay-damay na to. Pero sa ginagawa pala natin, sa pagiging makamundo natin, tayo mismo ang magsasadlak sa lugar na yun. Akala mo blessing, kasi ganito lang din yan, ano. May share ko lang kasi natutunan ko lang din naman to. Lahat ng sinasabi ko na about sa Bible, lahat naman yan hindi ko alam. Ang alam ko lang is may Diyos, alam ko may Hesukristo, alam ko may Santo Niño, alam ko may Mama Mary, alam ko may Nazareno, yung mga nakikita kong mga ribulto na yan, may San Pedro, tapos, ano pa ba? Alam ko namang may ganun. Pero yung sumunod sa kautusan, kasi sabi nga, ang pagtanggap sa Panginoong Jesus, pagtanggap din sa kanyang kautusan. Dahil kung hindi natin tinatanggap ang kanyang kautusan, ay niloloko lang natin ang ating sarili na tinatanggap natin ng Panginoon, na tayo'y may Diyos sa ating buhay. Pero sa kabila nun, hindi naman tayo sumusunod sa kanyang mga kautusan. So niloloko lang natin ang ating mga sarili. Kasi minsan nga, sasabihin mo, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos eh. Di ba? Hindi naman ako nakakalimot, nagsisimba naman ako. Nagsisimba naman ako kada linggo. Yan, mabuti naman akong tao. Maya, mga mostly ganyan na mga iaano sa'yo, idadahilan sa'yo, sasabihin sa'yo, mabuti naman akong tao. Alam mo ba, nasusulat din sa Bible, kung kahit mabuti ka pang tao, although gusto ng Lord yan, pero kung wala ka rin Panginoong Hesus sa buhay mo, is wala rin yung halaga. Aalisin niyan pa nga yun, yung mga madudunong, mababait, nakasulat pala yun sa Bible. Dapat pala biglaan kasing ano na naman to. Wait lang. Pero itatawid ko to sa tulong ng Panginoon. Ayun. Yung sasabihin, hindi naman daw nakakalimot. Pero hindi kasi sapat yun eh. Hindi sapat yung nagsisimba lang tayo. Na tuwing linggo lang tayo parang holy. Linggo lang tayo parang ayaw nating magmumura. Kasi nagsimba tayo. Kahit ako ganyan eh. Yung parang pag nagsimba ako, parang gusto ko, mabait lang ako kasi nagsimba ako, nagbawas na nga ako ng kasalanan eh. Tapos ito na naman, pwede pa palipasin mo na ng isang araw. Parang ganon. Pero hindi kasi, dapat, everyday, isinasabuhay natin ng Panginoon. Everyday, every second, every minute, hindi natin, maging, Christ-like na tayo. Maging party na siya ng buhay natin. Pati yung sa mga mahal na araw, may dagdag ko na. 'Di ba pag mga mahal na araw, 'yan. Bilang gusto nating magsisi, 'yan, magsisi kuno, humingi ng tawad sa Panginoon. Ayan, gagawin natin yung mag-aalay lakad tayo para mabawasan natin yung ating kasalanan. Ginawa ko din 'yan. Mag-aalay lakad, tapos yung lang yung magganon-ganon. hindi ko siya ginawa. Mostly gumagawa yata niyan for lalaki. Yan, pinarurusahan ng sarili, sinasaktan ng sarili kasi yun yung pagkakaakala niya na nababawasan yung kasalanan niya. Hindi niya alam, mas nadadagdagan pa. Kumbaga ginawa na nga yan ng Panginoong Hesus, tapos na yan eh. Hindi mo na yan kailangan gawin. At saka hindi every year namamatay si Lord. Once lang po yun nangyari. Tapos ang nakakapagtaka pa, bakit palaging, kumbaga parang same, paano ba yung pagkaka-preaching nito? Yung, di ba pag nagbe-birthday po tayo, halimbawa katulad ako, August 26, tumapat yung August 26 ko ng linggo. Sa susunod ba na taon, linggo ba uli ang birthday ko? Tatapat po ba siya uli ng linggo? Yung 26. Di ba either Saturday o Monday na po yun? Tapos, pagka nag-Monday, magiging Tuesday uli. So, naiiba. Pero, ang mahal na araw, di ba, parang laging, minsan, first week ng ganito, tapos tatapat ng, basta magulo siya. Magulo yung
Tapos ang mangyayari pa niyan, marami pa tayong mga minanang mga pamahiin na pagkamahal na araw, bawal kumain ng basta naging ganun din naman ako. Lahat ng sinasabi ko, naging ganun din ako. Pero salamat sa Diyos, inalis na ako sa ganun. Kasi minsan pinamamanahan lang tayo ng mga aral lang ng mga kanununuan natin na hindi rin naman nagsaliksik. Halimbawa, yung lolo ng lolo ko, ganun ang pagpapalaki sa kanya. O sa gabi, bawal magwalis. Pag may patay, bawal maligo, bawal maglaba. Pero kung titingnan mo, wala naman nakasulat sa Bible. As long na hindi nakasulat po sa Bible. Tapos ayaw pa ng Lord yan, yung mga pamahiin na yan, ayaw niya yan ng mga ganyan. Kasi parang ang nangyayari, doon ka na natatakot. Hindi ka na sa kanya. Ang baga ganun. Tapos, meron nga isang kwento nagluluto siya ng isang pata. Tapos, binabaluktot yung pata. Siyempre, kunyari sa lola. Tapos, minana ng anak. Pag nagluluto din ng pata, binabaluktot din. Hanggang minana uli. Hanggang napunta na sa apo. Minama, di ganun. Nagtaano siya. Tinanong niya doon sa ano na, bakit po binabaluktot? Kasi maliit lang yung pinaglulutuan. O, diba? Kung pwede naman palang lutuin sa malaki para hindi baluktot. Parang, hindi pala kailangan na sunod lang tayo ng sunod. Dapat pala, nagtatanong tayo, nagsasaliksik tayo. Inaalam natin, bakit ganito, bakit ganun. Parang hindi lang tayo sunod na sunod. Tapos, ayun nga, yung mga pamayo na ganyan, yung mga ganto, yung ganyan. Pero, ano pala, namamana na lang. Pati yung relihiyon. Pati yung mga namana lang natin. Basta marami po akong mga natutunan sa tulong ng Panginoon sa pagbabasa ng Bible. Kasi lantad naman pong nakasulat talaga sa Biblia. Basta po magbasa lang po tayo. Magsaliksik tayo at saka makinig tayo sa mga talagang kinakasihan ng banal na espiritu ng mga pastor. Kasi mga inaaral naman po nila yan. Tapos hindi nga lang lahat is tunay. Meron din mga ang tawag nun, nagtuturo ng mali. Sabi nga, paano mo maaakay ang isang bulag kung mismo yung nag-aakay bulag din, parehas kayong mahuhulog sa malalim na hukay. Yan. Kaya dapat kung may pakikinggan tayong isang preacher, dapat hindi yung nagtuturo din ng mali. Kasi sama-sama lang kayong matuturoan ka ng mali, di akala mo naman awat tulong ng Panginoon, mapupunta ka na sa langit. Pero yung pala, yung tinuturo, mali. Diba? Yun. So, yun na nga. Napapasahan lang tayo ng mga saling mga pamahiin. Tapos, pag nakakita ka ng itim na pusa, ano daw yan, malas daw yan. Nadala ko yan hanggang Japan B ng mga panahon na yun. Kaya pag may nakikita akong pusa, may mga sigway-sigway pa akong ginagawa. Parang hindi ka muna alis kasi baka may nadamay pa yung pusa na bang cute-cute. Kasalanan ba niya maging itim siya? Tapos yung 13 na number, alam mo, nasa tao na lang yan. Nasa tao na ikaw na mismo yan Tapos yung pagbe-blessing ng bahay, kung actually wala din po yun sa Pero wala naman pong masamang ipag-pray. I-cast out, mo yung pero hindi siya yung parang mas isipin mo na pag tao ang nabibless, halimbawa ikaw mismo na at tinatahanan ng banal na espiritu na sumusunod sa Panginoong Hesus, kahit saang bahay ka pumasok, mabibless Ikaw mismo na tao, ikaw mismo, susundan ka. Ayan, parang gano'n. Parang hindi mo lang iaasa na ang bahay lang dapat i-bless para bless. Hindi lang. Pero walang masamang ipag-pray mo ang bahay. Ipag-pray din ang bahay, ipag-pray din ang Pero parang hindi lang ba nakapokus doon na enough na yon, na much better tayong mga tao ang sumunod sa Panginoon, magkaroon tayo ng banal na takot, yung takot na hindi naman yung sumusunod ka lang kasi takot ka. Yung sumusunod kang takot ka na nagmamahal. Parang sa magulang, di ba? Nakakaramdam ka ng natatakot ka sa magulang mo kasi mahal mo siya, ayaw mo siyang mapapasama yung loob, ayaw mo siyang ma-disappointed. Parang ganun lang. Ganun lang din sa Panginoon. So, kanina nga,
Kada morning kasi talaga, gawain na namin. Pagkagising sa umaga, pupunta na ako ng mesa, tapos after gumawa ng pastil, syempre mag-aalmusal. Tapos magsishare na kami ng salita ng Diyos, devotion, yan. Everyday yan, everyday. Every morning yan. So, hindi naman sinasadya na minsan, syempre hindi naman na maapektuhan ka rin talaga minsan. Meron akong na kapwa Pilipino natin na nasa ibang bansa. Ngayon, sikat na siya doon, actress pa, sikat na, kumbaga beauty queen. Tapos nagkaroon pa siya ng sarili ng company. So, ibig sabihin, pinalad naman siya sa ibang bansa. Pero sa kabila pa na ng lahat na akala mabait siya, kaya naman pala siya yumaman ng yumaman, ay scammer pala siya. So, parang, parang kulang-kulang billion din ang, hindi milyon ang ninanakaw niya sa kapwa niya Pilipino, kundi billion. So, nagka-connect, sabi ko, parang dito lang din sa Pilipinas, parang, dito nga, maliit ang pera din ang ninanakaw. Nung napanood ko din yung part na yon, yung hindi ko sukat ma-imagine na ganun yung ninanakaw sa atin. Kaya ko bakit natin? Kasi nagtatax tayo eh. Patulad ako, dito sa bahay at lupa na to, ang laki ko po mag-tax dito, halos 6K ako yearly. Tapos nagkapatong-patong nitong pandemic, may parang inabot ako ng 25,000. Tapos hindi ko po yun kagad nabayaran. Nakipag-usap ako sa may Antipolo, doon na ako itinapon, hindi na dito sa munisipyo. So, gumawa ako ng note, ng sulat, and then kailangan maiparating doon kay Nini Enares ba yun? 2 years ago na yun. Tapos, awat tulong naman, binigyan ako ng pagkakataon na 1 taon na bayaran yon. Sa madalit salita, hindi ko yun natupad kasi kasagsagan naman yun ng may mga nararamdaman ako, kailangan kong basta ganun, inson. Hindi ko yung napuntahan ng 1 taon mahigit, hiyang-hiya ako sa sarili ko kasi sabi ko, pinagkalooban na nga ako ng 1 taon na dapat bayaran. Tapos, hindi ko pa rin nagawang mabayaran. Pero nagpunta naman ako doon, may dala na akong pera. Pero ang pera ko, yun na-loan ko rin yun sa St. Peter. Yun. Bala kong magbayad. Malaman lamang ko, 40 na siya, 40 na yung utang ko na dating 25,000. Bakit? Tumubo pa siya. Tapos yung 1 taon uli ng 6,000 na naman na may penalty pa, idinagdag doon. So, ang saya-saya, diba? So, sa madaling salita, yung na-loan ko sa St. Peter, is yung 15,000, inilagay ko doon. So, natira na naman ako ng natiran pa ako ng 25K. Ayun yung utang ko na naman ngayon, na dapat, before December, mabayaran ko. Nahirap akong bayaran. Tapos magnanakaw lang sila ng magnanakaw ng ganun. O diba? Parang diba makakaramdam ka. Hindi ko lang nagawang mag-joke doon nung nagbabayad na ako eh. Magbabayad ako nasa isip ko na, nasa ko na yung pasabik. Pero kasi makwento din yung kausap ko, mabait din eh. May gallbladder stone din siya. So nakakonect siya sa akin. Parang naging kampante kami mag-usap. Kulang ko na lang mag-joke na ako, magbabayad naman ng tax. Tapos parang ganun, pero pinigilan ko yung sarili ko. Papaya kasi hindi naman kami super close naman talaga. Pwede pa yun pagka talagang kilala mo na yung tao, tapos hindi naman, mamaya masaktan ko pa yung ego niya. So, sinarili ko na lang yun. So, paano kang hindi maaapektuhan? Na, ayan sila, nakaw lang sila ng nakaw, ganyan-ganyan, ginagamit nila sa ikaka-pleasure lang ng buhay nila, ikagagaan ng buhay nila, ikasasaya nila. Pero sa kabilang banda, andun yung naiinis ka pero nakakaawa. Alam mo bakit? Kinain na sila ng kadimunyuhan. Kinain na sila ng kamunduhan. Ang nasa isip lang nila, yung pleasure na pangsanlibutan, na kung saan ang buhay natin ay napakaikli. Gaya ng sinabi ko, tayo maswerte na tayong abutin ng 70. Sa panahon ngayon, 60 nga 50 nga, di ba? 50, 60, hindi nga natin malaman, pero sa ngayon kasi parang ang hirap ng abutin ng 70, 80, hindi katulad noon, mga hundreds pa, no? Yung mga kanununuan natin, kasi depende yun eh, yung mga panahon na yun, lagi pa palakad ang mga tao, tapos hindi pa masyadong maraming mga restaurant, parang kulang pa yung mga instant na mga pagkain, yung madaling inihahain. Noon,
gumagamit pa ng tanlad para magsabaw, galing lang sa pagtatanim yung kinakain. Sa paglipas ng maraming taon, umiba na yung sistema ng pamumuhay natin, naging madali na lang lahat. Dinagdagan pa ng internet, may mga radiation na, hindi na rin nakakapaglaro, hindi na nakapag-exercise ng lakad kasi paglabas may tricycle na, paglabas may sariling motor, paglabas may sariling sasakyan, yung pag-exercise, yung pagiging nabawasan na. So sa madaling ngayon, marami na may mga high blood, may diabetic, so madali nang nagkakasakit ng mga tao. So sa madaling salita, mas umikli ang buhay ng tao. Tapos, ang utak mo, ang puso mo, ang laman lang ay yung pang ngayon. Yung nakaw ng pera ng bayan, kasi nga, syempre nga naman, ang sarap-sarap umalis ka sa mundo. Umalis ka sa Pilipinas, mag out of town, kung ano man, gawin mo sa buhay mo, pero hindi mo alam. After ng buhay dito, yung flesh natin is mabubulok, kakainin ng uod, ng bulate, or kung magpapakremate ka naman, magiging abo. Pero paano yung kaluluwa natin? Yun yung haharap sa Diyos at huhukuman. At may dalawang destinasyon ng pupuntahan ng tao. Yun ang langit at ang impyerno. Halimbawa, hindi ka naniniwala sa impyerno, may taong ganun. May taong ganun. At hindi pa nga naniniwala sa Diyos. Paano kung sabihin mo nga hindi totoo ang impyerno? Hindi naman siguro totoo ang impyerno. At saka ang Diyos naman pag-ibig Hindi naman niya siguro, 'di ba? Na nga yung sa atin, nakakapagpaano lang, yung parang kampante ka lang kasi isipin mo ang Diyos pag-ibig. Totoo naman, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga ganoon na lang ang pagsinta niya sa sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na kung sino man ang sumampalataya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon to ng buhay na walang hanggan. Totoo naman talaga, ang Diyos ay pag-ibig. Pero alam nyo rin ba, ang Diyos ay hukom. Nasa version, Diyos ay hukom. Siya din ay naghihiganti. Nakasulat din kaya, wag kayo, ito na nga, kaya nung naiinis ako, something ganyan, like that, hindi maapektuhan ka. Pero sa ending, sasabihin ko na lang din ng ending. Ang kauli-huli ang magiging ko rin, pagpapasya ko. Lord, bahala ka na. Wala namang hindi mo alam. Walang hindi hayag sa'yo, maging ang puso't isip namin, alam mo nga, basa mo nga Kaso nga lang, binigyan kasi tayo ng Panginoon ng free will. Bakit sasabihin nyo, bakit hindi na lang, wala na lang masama? Bakit may demonyo pa? Alam nyo ba, wala namang nilikha ang Diyos na masama. Pero yung nilikha niyang masama, ang nilikha niyang mabuti, naging masama din Di ba? Yung sino ba yung Lucifer na yan? Angel yan Napakagandang angel daw yan. Tapos, kaso, inanuan siya sa puso niya na maging nagkaroon din siya ng inggit. Kaya hindi maganda ang inggit Nagkaroon din siya ng inggit na maging din siya, maging Diyos din siya. Bakit naman yung anak nila Eva at Adan, si Cain at Abel? Pero ang nangyari, yun yung unang history na patayan, na pumatay. Diba? Kaya, kasi, yun nga sa Garden of Evil, dun nga lumabas yung kasalanan sa pagkain ng prutas ng karunungan. Malalaman mo yung kasamaan at mabuti. Hindi kasi nakasunod si Eva at Adan doon. Nakain nila yung prutas na pinagbabawal ng Diyos. Nasa dinami-dami ng prutas na pwedeng kainin, wag lang daw yung kakainin na yung bunga na yun. Syempre, andyan yung demonyo. Syempre, tinukso nga. Alam niyo naman siguro na yung kwento na yun. Kaya dun pumasok yung kasalanan sa hindi pagsunod ni Eva at Adan. Tapos ayun na, pumasok na yung kamatayan, andyan na yung, pero noong mga panahon na yun, mas mahaba ang buhay ng tao, umaabot ng 900, may 800, hanggang bumaba na ng bumaba, tapos hanggang naging 128 na lang, tapos eto na tayo. Yun na nga, mabalik tayo dito sa kaya nga, sabi ko, bakit tinanais pa ng tao yung labis-labis? Kung tutusin, pag namatay naman tayo, wala naman tayong madadala.
Sabihin pa natin na may iiwan naman natin sa mga ating mga mahal sa buhay. Pero kung wala rin sa Diyos yung pag-iiwanan mo niyan, magiging cause pa yan ng minsan sila magpapatayan dahil sa mana. May napanood din akong ganyan, mismong anak pa ang pumatay sa tatay. O diba, gano'n nakasama dahil sa pera, dahil sa mga material na bagay na pang sa mundo lang. Dapat po talaga, kung malalaman po lang ng tao, mas pinaghahandaan po dapat natin yung buhay na kung saan doon na tayo makakapanatili hanggang wakas. Hindi na nga wakas hanggang forever na yun. Buhay na walang hanggan na yun. Na kung saan doon na tayo forever. Dito, dadaan lang tayo dito. Para lang tayo nag-iiskwela. Para lang tayo nag-aaral dito. Tapos after nating mag-aral, is gagraduate na tayo. Yun na yung kamatayan. Tapos anong pinagagagawa lang natin? Nangulimbat lang tayo ng pera, nag-abrabyado lang tayo ng kapwa natin, inisip lang natin ng sarili natin, puro pang sarili. O diba? Ano ang ending nito? Baka maging parang maging yung mayaman, si Lazaro at yung mayaman. Din siya, malupit din siya. Yung Lazaro, nag-aantay lang yun sa mumo ng mayaman, yung pagkain na bumabagsak sa pagkainan. Tapos, nung namatay na silang parehas, syempre, yung mayaman, sakin. Ang mahirap, yung mahirap na dumadampot lang ng mumo sa ilalim ng mesa, is nasa sinapupunan ni Abraham. Tapos yung mayaman, nandun sa impyerno. Ngayon sabi nga, pwede po bang puntahan nyo yung mga kapatid ko, malaman nila na gano'n na hindi pala madali talaga hindi talaga madali, mahirap talaga, sobrang hirap, wala lang hihirap pa doon. Tapos sabi pa kung pwede lang idot-dot daw yung daliri, tapos diba, tas igano sa dila niya, dahil gano'n na siya kauhaw. Siyempre hindi na pwedeng mangyari yun, at saka kung nahukuman na ang tao at nasa impyerno, tas gusto niya mapunta sa'yo, wala nang gano'n, tapos na yun. At pag namatay ang tao, hindi na siya yung ipapanalangin pa natin na katulad ng ginagawa ng mga Catholic. Sorry sa mga kapwa ko dating Catholic. Hindi naman sa pag-aano ng kapwa Catholic kasi naging Catholic din naman ako dati. Pero marami lang masalamat sa Diyos na alis na po talaga ako sa mga aral talaga na sobrang maraming, sorry sa words, pero talagang liko talaga. Pero basta lahat naman yun mas nagawa ko lahat yung mga pananampalataya na ganun. Kaya sana yung pagiging natin, yung pagiging sakim natin sa salapi, hindi naman yan yung magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ang kaligtasan hindi kayang bigyan. Kung tutuusin nga, tinatanggap lang yan. Gift nga lang yan ng Panginoon. Medyo pa yung mukha ko. No? Pero okay lang yan. At least na ako. Hindi na katulad ng dati. Parang maganga po yung dito ka kasi yung ngipin ko masakit. May ninangata akong cloves. Tinatanggap nga lang pong libre yan. Ang kaligtasan. Ganito yan. Pag tinanggap mo kasi siyempre pag tinanggap mo yung, kaya nga ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan, di ba? Pinagkaloob niya ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay Diyos talaga. Anak nga siya ng kumbaga Diyos, anak nga siya eh. Pero siyempre kailangan niya magkatawang tao. Kaya siya naman ay napunta sa sinapupunan ni Maria. Tapos nung isinilang, siyempre si Maria tao. Kaya pag nagsilang siya, is tao din. Pero hindi lang yung tao, nagkatawang tao siya. Tapos yun nga, tinubos yung kasalanan natin, kailangan niyang mamatay. Ang magiging kabayaran lang kasi sa
Kasalanan natin na hindi natin kayang-kayang, kahit maging mabait pa tayo, kahit mag-donate pa tayo ng maraming sa mga foundation, hindi yun ang makakapagliligtas sa atin. Kundi, ang tanggapin ng Panginoong Hesus at sumunod sa kanyang mga utos, maglingkod. So, hindi tayo maliligtas sa mabubuti nating gawa para hindi tayo makapagyabang. Kasi marami namang gumagawa ng mabubuti. Mabuti ang ginawa niya. Pero wala siyang Panginoon. Wala siyang Panginoon sa buhay niya. Wala siyang Diyos. May Diyos siya. Pero alam mo yun, hindi siya nag-o-obey. Alam lang niyang may Diyos. Pero matulungin siya. Baka akala niya sa paggawa niya ng mabuti na yun is maliligtas siya. Hindi siya maliligtas pag hindi mo kasama ang Panginoong Jesus sa paggawa mo. Na dapat kasi sa paggawa mo ng mabuti, hindi ikaw yung nag-glorify, hindi ikaw yung pinasasalamatan lang, kundi ang Diyos. Na yung meron ka is galing naman sa Panginoon, pero hindi lahat pala ng blessing is galing sa Panginoon. Kasi meron ganito, ang demonyo kaya niya rin magbigay ng ganyan. Ano nga niya yan, ipatibong nga niya yan eh. Ikaw ba, nagsugal ka? Ako ganyan din ako dati. Pag ako nagtutungit or something na sa ibang bansa pa, malaki yan ang mga taya doon. Pag nananalo ako ng 30 mil, ganun ang mga tayaan. Pag naipon na yung gitna, anong sasabihin ko? Thank you, Lord. Hindi na ako nahiya. Hindi na ako nahiya talaga, be. Nag-thank you, Lord pa talaga ako, pero galing naman sa sugal yung pera ko. Tingin mo ba gusto ng Diyos na nagsusugal ka? Ay, ayaw nga niya yan eh. Pwede mag-thank you Lord ka doon sa isa. Yun na yung ama mo eh, amang Diablo eh. Diba? Kasi sabi nga, lahat tayo kinrate ng Diyos. Lahat tayo kinrate ng Diyos. Hiningaan tayo sa butas ng ating ilong. Hinulmat niya tayo galing sa alabok. Hinulman niya tayo, ginawa tayong special, hiningaan tayo sa butas ng ating ilong. Yung hininga ng buhay, kaya tayo may buhay, is galing talaga sa Diyos. Pero nasusulat po kasi sa verse, masakit man to, pero ito yung totoo. Minsan kasi yung totoo masakit eh. Pero kung yun naman yung makakapagtama sa'yo, sa pagkakaalam ng tama, yun naman yung makakapagligtas sa'yo, why not? Masakit lang yun sa una, pero kailangan mong tanggapin. Hindi lahat ng nilikha ng Diyos, hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay anak niya. Tutusin, masakit kan, oy, diba? Pero bakit ka naman masasaktan kung alam mo namang sumusunod ka sa Panginoon? Awat tulong naman talaga, by heart. Nagpupuri ka sa Kanya, naglilingkod ka sa Kanya, talagang tinanggap mo siya ng buong puso mo. Pero kung talagang nasa gawain ka ng kadiliman, talagang mapapaganong ka. Iyon nga yung nasusulat eh. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Ayan o. Ayon sa Biblia, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ay automatikong kanyang mga anak. Ang karapatang maging anak ng Diyos ay binibigay lamang sa mga tumatanggap at sumasampalataya kay Hesukristo. Sa John 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsipagtanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay sa mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. O, di ba verse po yan? Tapos meron pa dito. Nakasulat. Ano ko na to yun? Ay, ito pa o. Masakit siya pero yun ang katotohanan eh. Sabi ni Jesus sa mga taong ayaw maniwala sa Kanya. Ito, sa John 8:44, sinabi ni Jesus sa mga taong ayaw maniwala sa Kanya, kayo'y sa inyong ama na Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig nyo lang gawin. Kayo'y mga ama ng kasinungalingan. Hindi ko naman to po sabi. Sabi po to ng nasusulat po to sa Biblia eh. Kaya hindi porke tao ka, anak ka na ng Diyos. Pero syempre, sabi rin naman sa Bible, wala naman pong kasalanan na hindi niya kayang patawarin.
kayang patawarin. Ayan o. Totoo yan, sa pananampalataya walang kasalanang hindi niya kayang patawarin ng Diyos. Gaano man kabigat ang pagkakamali, ang kanyang pagmamalay-awa ay laging nahandang magpatawad sa sinumang taos-pusong nagsisisi. Sa mga nagsisisi, na ibinibigay niya na yung buhay niya sa Diyos, na parang, Lord, ikaw na bahala. Sawang-sawa na ako, Lord, parang ganito na lang ang buhay ko, may gano'n na, alam mo, hindi porke na sa'yo na lahat. Ito pa nga, may verse pa nga na Mateo 16:36 yata yun. Na ano magiging kahalagahan, mapasayo man ang buong mundo. Hindi lang yung buong Pilipinas, buong mundo niya yung mapapasayo. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. O binibigyan diin dito na hindi talaga mahalaga yung kayamanang material na bagay dito sa sanlibutan, kundi yung bigyan mo ng kahalagahan ng iyong kaluluwa na kung saan yun ang haharap sa Diyos. After natin dito sa mundong to. Ikaw ba nakakasiguro ka pa? Ikaw ba, ito pa nga ang tao, kata ko ganito Mahilig pa tayong, alam mo yon, yung magplano, yung gaganito pa ako dati. Ano pa lang ako noon, 42 yata, 42 years old. Sabi ko, pag 50 ko, gumaganyan pa ako. Pag 50 ko, magpapaganito ako, magpapaganon ako, kailangan ganito, kailangan ganon, kailangan ganito yung gown ko, kailangan yung ganyan, kasi Japan pa ako noon Parang siyempre, kung gagastos man ako, meron akong panggastos. Meron akong may pang budget ako. Kaya pag sinabi kong, magaganto ako, magpapagawa ako ng gown, siyempre 50 ka na di ba? Siyempre may pag-gown-gown ka, parang nagdidibo. Ganun yung mga ko. Pero mali pala. Pero mo sa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 8 taon pa yung kailangan mong na buhay ka pa dapat nun. Hindi nga, sinabi nga sa verse sinabi nga sa aklat ng buhay sa banal na aklat na ang bukas nga hindi natin may papangako. Alam mo, hindi nga natin alam ang mangyayari kinabukasan. Tingnan nga natin ko to. Ang linyang ang bukas ay hindi natin maipapangako ay malapit na tumutukoy sa Santiago 4:13 hanggang 14 na nagpapaalala na ang buhay ay panandalian lamang. Ang karagdagang mensahe ng pagtitiwala sa Diyos ay matatagpuan din sa Mateo 6:34. Ayun nga, yung parang, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ng bukas sapagkat ang bukas, hindi ba naman na yun? Ayun nga, kumbaga, ang buhay ng tao, hindi natin masasabi ang pwedeng mangyari bukas. Minsan, ang lakas-lakas naman natin. Tapos, nag-abang ka lang ng jeep. Minsan nga, ito nga, napanood ko lang din sa ibang bansa. Ang balak mo lang naman magbakasyon. At napili mo pa sa ibang bansa. Kung di ako nagkakamali, Japan, Korea ba yun? Something ganun. Siyempre, siguro kaya ng budget mo, nakakaalwal ka sa buhay mo. Malaman, alam mo ba na paglabas mo lang ng motel, nung kung saan ka nag-stay, lalabas ka lang, dala-dala yung bagahe mo para umuwi ka na ng Pilipinas, tapos ka na magpakasaya. May coaching papasok doon, tapos nawala ng preno, ikaw mismo bumangga sa poste, patay. Kung tutusin, ang lakas-lakas mo naman, siguro, ganyan. Pero biglang darating pala ang kamatayan na hindi natin nalalaman na parang magnanakaw. At ang parang usok na panandilian lang nandyan at ang daliang ding nawawala. Kaya pala, ang sasabihin pala natin, ako nag-share lang ako mga kapatid, nag-share lang ako mga kalalabs, mga kasumba, mga ka-friends, mga kakumars, marsi ko, mga mahal ko sa buhay. Sinishare ko lang din yung mga natutunan ko. Na hindi naman masama siguro kung matutunan nyo rin. Kasi hindi naman para sumama kayo. Kung minsan nakikita nyo pa rin yung dating ako, hindi ko na po yun, kasi kung tutusin talaga yung dating ako talagang grabe sa mga nakakakilala sa akin. Pero awat tulong naman ng Panginoon, salamat sa Diyos, araw-araw binabago naman po ako.
Siguro yung sungay ko na umaabot sa Kesame, kahit papaano naman naputol-putol na. Parang ganun, awat tulong hanggang mawala na talaga siya. Kasi nasusulat naman sa Bible na araw-araw binabago talaga ng Diyos ang taong magpapasakop sa kanya. Hindi naman yung instant na pag nasa Diyos ka na, oo, ano ka na kagad. Hindi ganun. Basta trust the process. Ganun. So, ang buhay natin, hindi natin masabi kung hanggang kailan tayo makakapanatili sa mundong to. Kaya nga, sa totoo lang, ang masasabi ko pinakamayabang na tao. Ang pinakamayabang na tao. Hindi lang naman ako itong may sabi din ng Bible nito na inano din to sa preaching. Ay yung taong walang Diyos. Yung may Diyos lang siya, pero siguro pag may lindod lang, tapos pag birthday lang niya, or something may tsaka lang siya tumatawag sa Diyos. Pero yung isinasaboy ang Diyos everyday, yung parang maalala lang, parang display lang si Lord kung kailan lang niya masipatan ng paningin. Ganun lang. Tapos pag, yun nga, minsan may ganun pag birthday lang, tsaka makaalala magsimba. Pagka may mga sakuna, tsaka lang makakatawag sa Lord, tsaka magpipray. Hindi po kasi ganun ang Diyos Kung kailan nasa kadbingit ka lang ng kamatayan, tsaka ka lang makakaalala sa Kanya. Common sense. Ganun lang ba ang tingin nyo ang Diyos na siya yung nagbibigay ng buhay natin, kalakasan natin. Pasalamat tayo pagising natin sa umaga, hindi tayo nagising na nasa higaan tayo ng ospital. Wala tayo sa wala tayo sa ICU, wala tayo sa hospital na naka-confine tayo dun. Yun pa lang hindi na matatawaran ng halaga yun. Kaya basta na to, mix na lang to kung ano na lang yung ko, pero as long na sana naiintindihan nyo yung itinatawid ko. Hindi naman to kasi nga sabi nga sa kaming mga nakakaalam ng aral ng Panginoon, dapat i-share din namin kung paano naging mabuti rin sa amin ng Panginoon, kung paano kami binago at binabago. Hindi naman po masama siguro na may i-share namin yun sa inyo, na para naman yun sa ikabubuti natin, para din yun sa ikababago natin, na kung patungo naman tayo sa pagiging mabuting tao. Hindi naman para mag-share ako sa inyo na, o tara maglasingan tayo dito. Tingin mo ba gusto ng Lord yun? Ay tanong mga si Kuya. Parang may tao. Ewan ko kung may parcel pa ako. Ano ba? Sa kanila. Ayun. Saan na ba tayo? Ayun na nga, parang kaya kung ang pinakamayabang na tao ang masasabi ko yung walang Diyos, yung hindi talaga siya kumikilala sa Diyos. Kasi parang sinasabi niya sa sarili niya is kaya niya lang, kanya. Pero ang ending din naman, 'di ba, sa Diyos pa rin ang uwi natin Sa pagka nagkakaugaan na yung lupa, nabibigyan na yung lupa, hindi ka pa rin ba tatawag sa Diyos? Ang ending pa rin naman sa Diyos, 'di ba? O ba't hindi pa natin agahan? Bakit hindi na natin gawin ngayon? Maganda nga, may kalakasan pa tayo, nasa Diyos na tayo, magamit pa yung buhay natin sa paglilingkod. Maging kagamit-gamit yung buhay natin, maging makabuluhan. Hindi lang yung para, sabi nga, hindi lang tayo nilikha ng Diyos para alagaan, di ba? Alagaan tayo ng magulang natin, palalakin, pag-aaralin, hanggang makagraduate, tas magtatrabaho, mag-aasawa, everyday magtatrabaho, everyday, parang paulit-ulit lang, pero hindi pala yun. Nilikha pala tayo ng Diyos is unang-una, dumakila sa Kanya, sumunod sa Kanyang mga utos, at maglingkod. Ayun talaga, ano ba yung pinakamakabuluhan na magagawa ng tao? Ano ba yung sense na bakit ba tayo nabubuhay? Hindi natin kamatayan lang yung yung pag naghihingalo na tayo, tsaka tayo maghahanap ng magpe-pray sa atin. Doon na lang natin ma-appreciate na doon tayo nagsisisi na Kaya nga kaya nga loobin talaga mga kapatid na magbasa tayo ng Bible. Alamin niyo kung ano yung napapaloob talaga. Ano ba yung manual ng buhay natin? Wala namang iba kundi yung Bible Salita kasi yan ng Diyos. Paano natin maririnig ang salita ng Diyos? Hindi naman literal na mapapakinggan natin yung boses niya. Sa panahon ngayon, hindi katulad ng kapanahunan noon. Naririnig ni Eva at Adan, ni Moises,
naririnig nilang boses ng Panginoon. Noon yun. Ngayon naman, para naman natin siya para na rin natin malaman o marinig yung ano niya, hindi man sa is sa Bible. Doon natin siya makakausap, magbasa po tayo ng Bible. At para naman tayo ang kumausap sa kanya, yun na yung magpipray tayo. Yun yung, ganun po daw yun. So, kasi nung mga kapanahonan nun, pinausap si Moises. Tapos ipinasulat pa yung 10 utos sa tipak ng bato, di ba? Tapos ang sarap-sarap lang ng gano'n na naririnig mo yung boses ng Panginoon. Tapos nakasama pa nila yung sa New Testament, yung mga apostol, nakasama pa nila si Jesus, di ba? Nakatabi nila sa pagkain, sa pag-share ng gospel, di ba? Parang andun yung nakaka-ingit. Pero bagamat kung ano yung Panginoon na nila Abraham, ni Jacob, siya pa rin naman yung Diyos natin ngayon. Hindi naman yung nababago. Yung pa rin yung 2,000 years ago, yung pa rin yung Panginoong Jesus na nagligtas sa atin, yung pa rin yung aral niya na pananampalatayahan natin. Siya pa rin yun. Kasi naman ang Diyos ay Espiritu. At katotohanan, hindi siya yung gawa ng tao na inuukit, na isipin nyo lang. Biruin nyo imagine nyo lang tong sasabihin ko. Huwag nyo naman pong masamain. Kung nasasaktan kayo, tanggapin lang po natin. Dahil yung nasasaktan, di ba, pag nga pinapalo tayo ng magulang natin, nasasaktan tayo, pero ang ibig lang palang sabihin yan para tayo matuto, para lang tayo hindi na natin gawin yung kasalanan na gawa natin ng una, kasi alam ng nanay natin o magulang natin na mapapasama tayo. Ayun, imagine niyo. Halimbawa ito, kahoy ito, normal na kahoy ito. Ano siya, kahoy siya, syempre galing sa punong kahoy na pinutol. Tapos ako, magaling akong yung mang-uukit. Magaling ako talagang talent ko yon. Kung sa pag-uukit lang, mag-uukitan ko yan. Ano ba ang gagawin ko dito? Gagawa ba ako dito ng krus na may andun pa si Jesus Christ o Nazareno o Santo Niño? O di natapos ko na. Nasa Biblia nga po to eh. Di ba, kunyari ito natapos ko na, may natirang kalahati ito or basta part nito na natira. Yung ang kalahati nga yun pinanggatong eh. Nasa verse po yun. Tapos yung kalahati sinamba. Yung kalahati pinanggatong, yung kalahati sinamba. At ito pa, hindi mo na tayo sasamba. E di matapos ukitan to, maraming nagawa yung nag-uukit na yun. Siguro yun talaga yung trabaho niya. Tapos may babagsakan siyang isang simbahan na kung saan doon i-display lahat yung mga Diyos-Diyosan na mga inukit, gawa sa fiber, gawa sa plastic, gawa sa kahoy. 'Di ba? Ako na to, hindi na ako lalayo. Pumupunta rin ako sa mga nagbebenta ng mga ganyan, yung mga inukit, mga Diyos-Diyosan. Bakit ba tinawag na Diyos-Diyosan? Parang tao, 'di ba? Tayo. Pagka buhay tayong ganto, tao tayo. Pero pag gumawa ng parang kahawig natin, kamukha natin, walang buhay, tao-tauhan yun. Tawag doon, tao-tauhan. O so yun naman, Diyos. Kasi pero Diyos-Diyosan, di ba? O so, ayun na nga, inukit siya, ganyan-ganyan, naging Nazareno na siya, tapos naging Mama Mary na siya, ang ganda ng damit, ang ganda ng gano'n. Tapos itong senaryo, pupunta ka ngayon, itatanungin mo lahat ng presyo ng mga Diyos-Diyosan doon. Ginawa ko to, ako na lang. Tinanong ko yung Santo Niño. Sabi ko, magkano po itong Santo Niño? Magagawa na lang ako ng price kasi hindi ko na halos tanda eh. Ano yan? 500. Tapos, parang bet ko dito. Sa isip mo lang, ito pong Mama Mary. Ayan, 800 yan kasi gawa sa ganito, ganyan. Tapos ito pong Nazareno. Hindi wala namang masama nagtatanong ng gano'n. Although yung iba naiinis sa gano'n, tanong ka ng tanong, parang hindi ka naman bibili. So, gano'n. 1-2 yan. Parang ganun yung pagkakaalala ko. 1-2 po. Basta 1,000 plus. Tapos sasabihin mo na, wala na po bang tawad? O, di ba? Common sense common sense po. Wala na po bang tawad? Kaya po ba ng 1,000? Parang kunyari, kaya po ba 1,000? Ikaw naman, tatawad ka pa, kunti nga lang tubo ko dyan eh. Di ba ganun naman yung mga conversation ng tawaran?
Kasi po, kulang po kasi tayong minsan magaling din ako sa ganyan eh. Siyempre, pag negosyante ka, parang maano ka rin. Pero dati naman, di pa naman ako talaga negosyo. Parang ano na rin ako sa pag-business. Kasi wala naman po sa parang naano ko lang na ngayon. Malayo pa ho kami. Katulad yan, baka makabalik po kami. Hindi ko na po, parang gaganong-ganong ka pa. Kaya na po ba sa sa gano'n-ganon? Siyempre, mag-iisip naman yung kaysa wala siyang benta or O sige, bibigay ko 1,000 tawad mo. Sige, kahit ibigay ko na lang sa'yo ng 950, may bigyan mo naman ako 50. Magtatawaran talaga kayo sa Diyos na yun, Sa Diyos-Diyosan na yun. O sa madalit salita, ibinigay sa'yo yung, kung ano man yung binili mo doon, yung Nazareno o yung krus na may Jesus Christ sa gitna talaga na nakahulma. Tapos, pagka bili mo ng ganon, sa tawad mong 1,000, binigay ng 950, di nakatawad ka pa rin ng 50. Pero kung may sasagad mo pa, 900 na lang. May ganon-ganon pa hanggat kaya mo pang itawad Baka 900 na lang, pwede na po, sige, kunin ko na 900. Minsan naman may pumapayag na, sige na ka. Di ba, magagan, parang sama na loob. Pagalingan lang sa tawad. Pero ako hindi naman, pag alam ko naman po yung, alam mo, sa ngayon na pag alam ko naman na ang kunti na lang ng tubo, tapos hindi na po ako tumatawad. Yung kinikwento ko po dati pa yun. Sobrang maano rin ako, wala rin akong, malupit din ako sa tawaran. Pero ngayon hindi na po. Nakakaintindi na po ako sa mga paghihirap din ng mga kapwa negosyante. Di binigay na sa 900. Ngayon, inuwi mo. Pagka-uwi mo, pinunas-punasan mo, nilagay mo sa isang lagayan. Iko, extra ka po. Extra ka po. Extra ka pa. Extra ka pa. Gusto niya lagi kinikiss. Yan siya. Diba? Hello po. Magandang hapon po. Nagdaldal na naman po mama ko. Ganyan po siya. Mahilig po siya mag-share sa salita ng Lord. Na Lord din ang nagbigay ng buhay po sa akin. Ginawa niya po akong cute. O yun, balik tayo. Sabay, nilagyan mo sa isang lagay, nilagyan mo pa ng bulaklak. Tapos, ako na to. Tapos, nilagyan ko pa ng kandila. Inayos ko talaga. Sabay, luluhod ako dun. Sabay, magpipray ako dun. Ano po yung logic na nakikita nyo dun sa kwento ko? Yung dinadasalan nyo is inukit ng tao lang. Ay, di ko naman nilalang kasi gifted naman siya para makauwi. Di naman lahat ng tao nakakaukit ng ganun. Kahit ako, bigyan mo ko ng kahoy, hindi ko magagawang ganun. So, hindi naman natin nilalang yun. Ibig ko lang sabihin is gawa ng tao. Gawa ng tao. Ano ba sabi sa Bible? Sumampalataya ka sa lumalang. Hindi sa nilalang. Kasi ang tao, nilalang din naman ng Diyos yan. O ako, nilalang ako. O ayan, nilalang ako. Tapos may gift ako na mag-ukit. O, inukit ko nga yun. Anong sabi? Sumamba kayo sa lumalang. Anong version? Alam ko po yun, pero ito lang yun sa akin. Hindi ko po tanda yung pero alam ko pong nasusulat sa Bible. Ayan o. Ang talatang tinutukoy mo ay matatagpuan sa Roma 1:25. Ito ay nagpapabala tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay ng pagsambas sa nag-iisang lumikha sa halip na sa kanyang mga lilikha. Sapagkat pinapalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. O diba? Ang sabi, sumamba po tayo sa lumalang. Diba? Ang dali naman pong intindihin, diba? Nakakaintindi naman, di po ba? Sumamba daw tayo sa lumalang. Lumalang ng lahat. Oh, ano bang sabi ng Diyos Ama? Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng... Kasi sobrang empty yung mundo, talagang bandilim, walang nabubuhay, walang halaman, walang tao, wala lahat, sobrang dilim daw po ng mundo, as in empty, walang laman. Kapati nabubuhay, walang dagat, lahat, imagine niyo po yun. Pero sa isang salita lang ng Diyos Ama, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng dagat, magkaroon ng hayop, magkaroon ng ganto, ng ibon.
magkaroon ng yung dagat, magkaroon ng laman, magkaroon ng nilalaman ng dagat, yung mga isda. Tapos yung lupa naman, magkaroon ng mga halaman, mga puno na mamumunga, na tayo rin yung kakain, tayo rin makikinabang. Di ba lumalang yun? Tayo din nilalang. Tayo yung kahuliang nilalang. Kasabay nga po natin yung hayop eh. Kaya nga siguro may ugaling hayop ang tao kasi kasabay-sabay ganun. Dahil yun. Wag daw po sa nilalang. Common sense po. Thank you Lord. Kasi isa rin po ako sa naalis sa ganito. Kasi ako talaga lumuludi naman po ako sa ganyan. Nung bago po ako mag-Japan, nagpunta pa po kami ng nanay ko sa Quiapo para makapag-Japan ako ng simula pinto ng Quiapo, liluhod ko yun ng paluhod na liluhod ko hanggang makarating po ako sa unahan. Tapos, dito sa bahay namin, meron po akong Santo Niño, meron po akong Mama Mary, meron ko Nazareno. Tapos pag nag-charge po ako sa may dala po akong panyo, pinupunasan ko po lahat dyan, tapos pinupunas ko sa ganito po. Ako po din yan. Hindi ko sinabing hindi rin po ako naging ganyan. Ang kagandahan lang, salamat sa Diyos, inalis na nga po ako sa ganyang pananamba, paniniwala. Kasi sabi, sumamba daw po tayo sa espiritu. Kasi ang Diyos ay espiritu. At sa katotohanan. Kaya nga by faith eh. Kaya nga by faith, yung wala kang nakikita, hindi mo na kailangan may makita. Hindi mo na kailangan, hindi ka ba makapagsamba? Hindi ka ba makapagdasal ng walang images sa harapan mo? Kailangan ba may nakikita ka pang may Mama Mary, may nakikita ka pang Santo Niño, may nakikita pa, hindi ka ba ipikit mo lang naman yung mata mo, pumasok ka sa iyong silid, lumuhod ka. Ikaw lang. Tapos iusal mo lahat ng yung humingi ka ng tawad, magpalinis ka sa iyong mga kasalanan, magpasalamat ka sa lahat ng mga natatanggap mo, pagsisihan mo lahat ng kung ano man yung mga unrighteousness mong nagawa. By faith yun. Hindi na kailangan, kailangan may nakikita akong Mama Mary, kailangan ganito, kailangan ganon. Para talaga concentrate ako. Hindi nga eh. Kasi yung mga sinasamba natin ganyan, tinan mo, may mata siya. Yung Mama Mary na yan, kung ano mang rebulto yan, may mata siya pero hindi siya nakakakita. May kamay siya pero hindi niya kayang igalaw, iabot sa'yo. May paa siya, hindi nakakalakad. May bibig, hindi nakapagsasalita. Nasa verse din po yan. Nasa verse po yan. May mata. Sorry, alam ko lang yung dami. Katulad nito, ito parang may bibig sila ngunit hindi nakakapagsalita, may mga mata ngunit hindi nakakakita, may mga tainga ngunit hindi nakakarinig, may mga ilong ngunit hindi nakakaamoy, may mga kamay ngunit hindi nakakahawak, may mga paa ngunit hindi nakakalakad, at kahit munting tinig ay wala kang maririnig. Salmo, mga awit, mga ribuulto. Yan nga siya kasi ano nga siya eh, nag-ano nga siya sa isang kahoy lang, fiber. Binubuo. Gawa sa epoxy, kung ano man, para maging ganong images. Tapos sabay luluhuran natin, sabay doon tayo sasamba. Alam mo, ang Diyos, espiritu siya. Katotohanan, hindi ka sinungalingan. Kaya by faith, parang, ikaw ba naniniwala kang may hangin? Pero may nakikita ka bang hangin? Naniniwala ka kasi merong resulta. Kasi ganito lang yan. Wala tayong nakikitang hangin. Ay, hindi totoong may hangin kasi wala naman ako nakikitang hangin. Pero paano ka maniniwalang may hangin? Kasi ito, buhay tayo. O may yung halaman, no? Buhay. Kasi mawala lang yung hangin na yun, yung oxygen. Tapos may yung binubuga ng parang ganun. Basta kung ano lang yung kaya ng utak ko, lutang po ako sa totoo. Actually medyo pero gusto ko lang itawid talaga to, nasa puso ko talaga, dapat nga nung nakarang araw pa po. Yun lang, yung parang hindi ka naniniwala, porque ba hindi mo nakikita, hindi ka na maniniwala. Katulad yung hangin, hindi man natin nakikita. Nasaan? Pero maniniwala ka may hangin kasi buhay tayo.
Oh, siguro i-ano lang i-ano lang natin yung ano natin tapos walang hangin, edi patay, 'di ba? Naniniwala tayo dahil may resulta. Yung parang may paano ba pero naintindihan niyo naman siguro po ako, no. Sana po sa asawa tulong ng Panginoon. Sana wag po kayong ano ba naman to si Geraldine, ano ba to si Blue Violet, 'di ba? Wag, hindi po salita po to ng Diyos. Hindi po to galing sa akin, wala pong nanggaling sa akin. Siguro baka minsan mali lang yung loobin ng Panginoon, hindi po sa ayoko pong magturo, ayoko pong mag-share ng may dagdag, bawas. Kasi ayaw din po ng Diyos yan. Kung ano lang po yung nasusulat sa Bible, yun lang dapat daw po ang ituro. Hindi kulang, hindi labis, kahit isang tuldok. Hindi dapat kukulangin, hindi dapat babawasan. Ay, dadagdagan. Kaya maingat din po. Yung mga totoong nagpi-preaching talaga ng mga pastor, takot yan sila na makapagturo talaga ng hindi talaga nakasulat sa Bible. O kasi pananagutan ng mga yan yung kaluluwang makikinig sa kanya. Eh kung milyon yung kaluluwa na nakinig sa kanya, naniwala sa kanya, tapos mali yung itinuro niya. Milyon kaluluwa ang ipinahamak niya, o paano na lang yung pagharap niya sa Diyos? Kung yung sarili mo nga lang nagkakamali, pagkamali yung ano mo, impyerno ka na eh. O kung nagdala ka pa, nag-akay ka pa ng mga tao na mamaliin mo rin. O. 'Di ba? Tapos ganito pa yan. Merong ise-segue ko na to. Bakit daw hindi na lang magrespetuhan? Irerespeto mo na lang daw yung irerespeto na lang daw yung pananampalataya. Halimbawa, katulad yung gato, ito yung gusto kong paniwalaan eh. Tapos kung ikaw naniniwala ka diyan, di ikaw, ako ito eh. Pero hindi nga eh. Hindi nga 'yun. Kasi nasusulat din po sa Bible. Kung halimbawa, kinasihan ng Diyos, binago ng Diyos, katulad ni Pablo. Ako naging followers, isa po ako sa mga naging followers po ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, gusto ko na sa kanyang sumunod. Na dating hindi naman, ayoko namang mag-follow. Wala akong pakialam, parang ganun. Halimbawa, ikaw, kasi hindi naman porke hindi mo anak, hindi mo kapatid, hindi mo kamag-anak, alam mo yung may ano talaga na kusang may malasakit ka. Yung parang hindi mo maintindihan na parang ayaw mo rin naman siya mapunta sa ano, kaya nga sabi, mahalin mo rin ang iyong kaaway. Kahit nga kaaway mo yan, ipagpipray mo pa nga yan na, yun na nga yung ginagawa ko eh. Yung naiinis ako sa mga nagnanako ng mali-malitang pera. Anong sabi ko? Lord, bahala ka na. Ikaw naman po ang tapat na hukom. Ikaw na pong bahalang magparusa. Sana loobin, Panginoon, na yung puso nilang bato, yung puso nilang nagdidilim, Lord, sana magliwanag. Oh. Diba pinagpipray ko pa? Hindi ko nga sinabi na ano eh, na sana mamatay ka, diba? Ayoko rin maging ganun kasi magiging, kumbaga, basura na nga sila. Tapos pag ginano, wala na akong pinagkaiba sa kanila. Diba? So, ipagpipray mo na lang kasi minsan naman kasi nagagamit lang talaga sila ng kasamaan kasi sa pagiging bulag nila sa pagkakakilala sa Diyos, hindi sila nataniman ng salita ng Diyos, kaya nagagawa nila yung mga kasamaan. So, nakakaawa. Nakakainis sila talaga actually, pero nakakaawa. At nandun na yung ipapanalangin mo sila na magbago. So, balik tayo sa respetuhan. Halimbawa, preacher ka. Tapos, ipinag-share mo itinuturo mo na ang Diyos ay tao lang. Bilang ako na parang alam ko na ang Diyos ay hindi naman tao. Diyos siya. Ano ba, tatahimik na lang ako kasi sasabihin ko, ari ko. Nirerespeto ko kasi siya. Nirerespeto ko siya kahit sinasabi niya na ang Diyos ay tao lang. Nangahawa pa siya ng iba na manghahikayat pa siya ng mali. Tingin mo, tatahimik lang ba? Siyempre, pipilitin mo na, naku, huwag mong inumin yan, lason yan. Huwag mong panampalatayanan yan kasi mali. Sasabihin ko ba na, halimbawa, kaibigan ko na lang para mas maano nyo ako. Pero kahit nga hindi. Halimbawa, kaibigan ko, ganyan. Pero minsan mahirap talagang pumuna rin. Ang totoo lang.
Kasi pagdating sa ganun, ikaw pa talaga magiging masama, promise. Ang sasabihin sa'yo, pakailamera ka. Pero kung tutuusin, dati namang ikaw din ganun eh. Pero sa kagustuhan mo lang na true sa tao na yun is makasangkapan ba ng Lord na gamitin ba siya? Alam mo yun. Pero minsan, di ba? Pakailamera, di na lang respeto yung paniniwala ko. Pero ang ending na naman nito, sana pala, na ganun, ganyan, o, di ba? Huli na! Pero alam mo, sa mga ini-invite ko or sa mga kaibigan ko o sa mga kamag-anak ko, hindi ko naman sinusukuan ng panalangin. Andun pa rin talaga, marami akong, may kapatid ako, may ano ako talaga na ipinagpipray ko talaga. Sa mga kapatid, sa mga kaibigan ko, hindi ko man may isa-isa mga pangalan. Talagang, lahat na nga sabi ko, Lord, lahat po ng mga kaluluwa, Lord, na wala pang tamang pagkakakilala sa iyo sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Kung paano mo po ako kinakawaan na nasa dating nasa kadiliman at dinala mo sa kaliwanagan. Daobin mo po nawa na mangyari din po sa kanila yun. Oh, pinagdadasal ko lahat ng kaluluwa, kahit foreigners pa yan, kahit sa ibang bansa pa yan. Lahat nga ng kaluluwa, lahat nga ng mga tao eh. Hindi ko naman pinili na, Lord, lahat po ng mga nasa Pilipinas, Lord, yung mga tao po dito sa Pilipinas, hindi eh. Lahat. Oh. Tapos ito pa. Tapos sasabihin, pare-pares lang naman ang Diyos eh. Oh, ito pa malupit, pare-pares daw ang Diyos. Pare-pares lang naman ang Diyos. Bakit kailangan pang magdebate, kailangan pang mag-away-away? Alam mo, hindi naman talaga actually nag-aaway physically. Physical lang sa mga turo. Kasi iba-iba naman kasi ang katuruan talaga. May nagtuturo ng mali. Oh. Katulad sa ibang bansa, saan ka nakakita? Baka, niluluhuran, dinadasalan. Oh, daga, ahas, ginagawang Diyos yun, be. Oh, meron pa nga ako yung amo ko dati sa Japan na Indonesian. Merong isang poultry poultry. Baba, isang isang picture na ganun, yun yung Diyos nila. Pag ako nga nandun, pag takot nga akong tingnan kasi pag tinitingnan ko, parang nakatingin sa akin, sama ng tingin, pero sa kanila, Diyos yun. Hindi pare-parehas po ang Diyos natin. May Diyos na iba-iba po. Hindi pare-parehas talaga ang Diyos. May sumasamba sa Diyos-Diyosan. May sumasamba sa baka. May sumasamba sa daga. May sumasamba sa Buddha. Oh, may sumasamba sa ano ka? O baka nga. Ito nga habang nagdadasal yung tao dun sa baka, yung nagdadasal siya, yun daw yung nagbibigay ng biyaya, pati sa ibang mga dinadasal niya, yung daga, yung mga, biglang tumae, habang nagdadasal. O, saka naman nakakakitang ganun, Diyos, bastos, doon matae. Buti hindi tumama doon sa mukha niya yung tae ng Diyos niya na baka. Common sense, babi. Parang masyado na lang tayo nawala na ng, sa totoo lang, tao naman, di ba, hindi naman, alam mo, may bobong tao, pero, alam mo, parang hindi abutin ng utak mo yun. Dapat nga yan, baka na yan, kinakain natin yan, hindi naman yung dinodiyos. O, di ba, kumakain naman tayo ng baka, kumakain naman tayo ng baboy, ng actually, minsan, nandun na rin sa ko na parang nakakaawa sila, di ba? Kasi, may buhay din naman sila. Umaabot ako sa senaryong ganyan. Sabi ko, di na nga lang ako kakain ng baboy. Parang ganon. Parang pero hindi naman natin nangyayari. Kasi kahit naman ang noon, talagang inano ng Diyos yan na para kainin din naman ng tao. O, yung parang hindi ka naman nagkakasala na, doon nga, inaalay pa yan. Pinapatay din. O para dasalan pa, kaya wag naman masasabi na pare-pares lang tayo ng Diyos. Iba-iba po tayo ng Diyos. O, may Diyos yung iba, yung Muslim, iba naman yung kanila. Ang Panginoong Hesus, propeta lang. O, hindi daw nagkaanak yung Diyos Ama. O, hindi daw nanganganak ng lalaki. May mga ganong may nanganganak kong lalaki, be. Yung seahorse nga lang, di ba? Yung lalaki pala ang nanganganak pag seahorse. Libo-libo pang lumalabas sa seahorse. Bakit ang Diyos Ama hindi kayang magsilang ng kung tutusin, siya nga yung nagbigay ng matres sa ating mga babae. Siya nga yung nagbigay ng sa atin, siya pa yung hindi makagawa ng pandinig na, siya nagbigay. Lahat ng kung meron tayo, siya nga lumika. Siya bang sa sarili niya, hindi niya diba? Common sense. Kasi ito pa, hindi daw
ang Bible daw kasi gawa lang daw ng tao. Kaya yung iba hindi rin naniniwala sa Bible. Maraming ang kaartehan yung mga maraming mga ganun-ganun. Hindi daw naniniwala sa Bible kasi ang Bible daw gawa lang daw ng tao. Alam nga naman sino gagawa niyan? Oh, isulat ng anghel, maintindihan mo ba? Isulat ng hayop, maintindihan mo ba? Siguro kaya talaga tao ang gumawa niyan kasi tao magbabasa. At hindi basta-basta tao lang ang gumawa niyan. Sinamahan niya ng banal na espiritu. At kung malalaman niyo yung story ng Bible, kung paano yan nakaabot sa sa panahon natin, maraming pong kwento yan, maiiyak ka. Kung ilang buhay na bumuwis para lang yan umabot sa henerasyon natin. May sinunog dyan, may pinatay din dyan, mahabang story lang po talaga. Minsan, pagloobin ng Panginoon, maiano ko yung ano na yan, yung Biblia na yan. At iningatan talaga yan hanggang makarating sa henerasyon natin. Talagang, at saka yung Biblia na yan, yung mga kapanahunan kasi noon, wala naman po talaga na yung sasabing Biblia kagad. Wala po. Isinulat po lahat yung mga nakita ng propeta, narinig ng propeta sa balat ng hayop, sa bato, at na-preserve po yun, naitaboy po yun sa isang tapayan. Doon po yun itinago, tapayan yung parang malalaki yatang yun. Kung daw nagkakamali, banga ba yun? O gawa sa putik, yung mga ganun. At napatunayan naman po yan kasi nasa ibang bansa po yan, doon yan nakapreserve sa isang auditory. Ano ba yun yung imbakan ng mga story? Nandun siya nakaimbak sa sambang lugar po. Ayoko magkamali ng lugar. Basta doon po sa Israel o basta ganun. Sorry, hindi ko, dapat minotes ko pala. Ayun, naka-display po yun doon. At kasi siyempre sa salitang Greek yan at saka sa ano pa ba ito? Greek at saka sa hindi pa maano yung mga may kulang pa pero loobin sa sulat. Tignan mo, wala nga po akong notes. Bigla-bigla nga po talaga siya. Pero may notes po. Andun nga yung notes ko sa gumagawa po kasi ng puzzle. Bigla-bigla po talaga. Parang ang bala ko lang talaga mag-share po nung kapag kanta ko, tas parang dire-diretso na talaga. Nagtitiwala na lang po ako na basta pag hindi ko na po, pag alam ko nang hindi ko na ayoko rin po kasi magsalita na hindi na po ako sure sa sinasabi ko. Basta alam ko lang talaga na nasusulat, narinig ko sa isang preacher, yun. Yung tinatawid ko po yan. Yan, isinulat sa balat ng hayop, sa bato, hanggang napakadaming story po hanggang ngayon. Kaya hindi natin dapat binabasta-basta ang Biblia na parang inaano na lang siya dyan, inaalikabukan, tapos ginawang display na lang, tapos dinadala-dala, parang feeling mo safe ka. Kasi ako ganun dati. Yung parang dala-dala ko para safe ako. Pero yung basahin siya, yung bigyan mo siya ng meron pa nga, dati pa nga binibili ko ganito kaliit yung Bible. Tas kitchen. Meron naman talaga, siguro buo yun. Makapal, ganyan, no? Matagal na po yun. Pa lang ako, Catholic. Bumibili na ako. Kasi marami naman po nabibili sa labas ng simbahan na mga ganyan. Hindi naman masama na dalhin mo yan. Yung Bible. As long na talagang isinasabuhay mo naman na talaga nagbabasa ka, hina-highlights mo pa yung, nilalagyan mo pa ng kulay yung talagang nagtumitimong mga salita sa'yo. Na gano'n, tapos inaano mo talaga, o kaya audio Bible, mga gano'n. Kaya tawag ito, hindi daw maniniwala sa Biblia. Kasi nga, gawa lang daw ng tao. At saka sinabi, kulang naman daw yung Bible. May gumaganon pa. Kulang naman yung Bible na yan Paano mo nasabing kulang? Hindi mo masasabing kulang kung hindi mo alam ang kabuuan. Paano mo masasabing, walo yung anak ko. Walo yung anak ko, pero, anak ko. Ano ba yung sample ng isang Mali yata yung sample ko. Paano mo masasabing pag hindi mo nga alam yung kabuuhan? Masasabi mo ang kakulangan pag alam mo yung kabuuhan. Tapos ang magsasabi lang naman yun, ewan-ewan lang na hindi naman talaga nagsasaliksik, hindi rin naman talaga sa Diyos. Basta may masabi lang, may memang masabi lang, gano'n. Minsan pa nga yung may ingay na ganyan, yung mga hindi naman yung talaga nagsasaliksik, masabi lang. Mga ganun. May nakapagsabi din yan sa akin. Nasabi na yan sa akin. Hindi daw talaga siya naniniwala sa Bible. At patay na po yun.
Hindi daw siya naniniwala sa Bible, sa Biblia, kasi daw yan, gawa lang daw yan ng tao. Ganun pa rin naman ang sinabi ko. Sabi ko, bakit po kayo hindi maniniwala sa Biblia? Siyempre po, ang babasa po kasi tao, dapat, ang kinasangkapan po ng Panginoon ay tao. Pero, kinakasiyan pa yun ng banal na espiritu. Hindi lang po yun basta-basta tao lang na ganito. Tapos, may maganda pang may magpaliwanag niyan, hindi po ako. Hindi ko lang po, basta yun yung ko. Tapos, minsan nga, parang katulad daw po sa sa isang mga mga seaman. Yung mga seaman daw po yan, meron din po daw yung libro na parang na inaral din nila para sa paglalayag o para sa isang yung barko na yon. Pero naniniwala sila doon. Hindi inaaral nila yun. Sana hindi na lang yun din totoo. O, di ba? Parang gano'n. Tapos yung bakit yung pag-aaral nga ng mga doktor. O, may mga libro din naman yan sila eh. O, gawa din naman yan ng tao eh. O, yung sa pag-aaral nga lang sa ito sa mga gawa lang din naman yan ng tao. Pero pinaniniwalaan natin. Pero bakit yung ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para mabuo yung libro na yan, na hindi naman basta-basta lang libro, hindi katulad ng libro na pang sanlibutan. Ayan libro ng buhay. Aklat ng buhay. Ayan, dyan nakapaloob yung pagpapaalala ng Panginoon na kung tayo lang ay magbabasa, malalaman natin ang masama at sa mabuti. Kung alam natin yung masama, hindi na natin, sa tulong ng Panginoon, iiwasan na natin gawin yun. Nandun lahat. Kaya, kung ang tao talaga, tinanggap ang Panginoong Hesus ng buong puso at sumusunod sa kanyang utos, nang walang patid hanggang kamatayan niya yon, naubin ng Panginoon sa langit yun. Kasi manual nga po ng buhay natin yan. Yan dyan nakapalaman ang lahat ng dapat nating gawin. Paano maging mabuting kapatid, kaibigan, asawa, anak, nanay, basta sa lahat, ka-co-workers, katrabaho, magiging tapat ka sa lahat ng gagawin mo. Yung pag nasa trabaho ka, hindi ka mandadaya ng oras. Kasi may ganun yung akala mo nakapandaya ka na, hindi nakita ng tao. Pero alam ng Diyos yun. Kasi bilang nga ng Diyos yung hibla ng buhok natin. Nasusulat din po sa Bible yan. Bilang ng Diyos ang hibla ng buhok natin. At alam din ng Diyos yung nilalaman ng puso natin at ng kaisipan natin. Ang kaso, hindi niya tayo kinokontrol. Ayan lang yung pagkakaano sa Panginoon. Hindi niya tayo ginawang robot. Na ganito, Jerlyn, ito lang dapat mong gawin. Ito, ganito, ganyan, ganun. Hindi niya tayo ginawang robot. Binigyan niya tayo ng rin na magkaroon ng free will. Ang gusto kasi ng Lord is yung lang tayo, yung kapasyahan natin. Pero lantad yung paano natin pipiliin. Sabi nga, piliin mo ang buhay kaysa sa kamatayan. O, nasa sayo yun. Di ba ikaw, may free will ka. Ano sasabihin mo? Piliin mo ang buhay kaysa sa kamatayan. Malalim po, di ba? Ang buhay kasi, ayan yung pagsunod mo sa mabubuting gawa. Kasi pag ginawa mo yan, sinunod mo yan, may buhay ka na walang hanggan. Ayan yung buhay na kung saan wala nang sakit, wala nang pagkakasakit, puro kaligayahan lang. Buhay yan eh. Pero yung kamatayan, although hindi ka naman talaga mamamatay, pero mamamatay ka dahil madadala ka, yun nga, sa impyerno. O ikaw, mamimili ka. Sa tunog pa lang, parang hindi mo naman talaga pipiliin ang kamatayan, di ba? Ayaw mo nga mamatay, di ba? Pagka nagkakasakit ka nga, nagpapagamot ka. Ginagawa natin yung best para magpagamot, bumili ng supplement, mag-diet. Wala namang talagang tao nagugustuhin, maliban na lang yung bumigay na sa buhay niya, hindi niya nakinaya, na-depress na, pinasok na ng depression, anxiety, di ba may kumikitil naman din talaga ng buhay nila. Kasi talagang hindi na nila kinaya. Pero sa totoo lang ang tao, ay naman talaga, kahit anong hirap ng buhay ng tao, hindi mo talagang gugustuhin mamatay. Kahit nagdidildil ka na lang ng asin, kahit mahirap ang trabaho, pero talagang pinipili mo pa rin mabuhay. O halimbawa, anuin ka ng Diyos, bigyan ka ng 10 milyon. Pero bukas hindi ka na magigising, tatanggapin mo. Ako pag ganun, hindi ko tatanggapin. Hindi ko pa tatanggapin. Kasi
Unang-una, gusto ko pang maglingkod sa Panginoon. Unang-una yan, Bi. Unang-una ko talaga yan. Kung dinadagdagan man ng Diyos ang buhay ko, unang-una gusto ko magamit sa paglilingkod. Sa paglilingkod na talaga. Pangalawa na lang yung makasama ko yung mga anak ko, makita ko pa sila hanggang magkaasawa, magkaapo. Pangalawa na lang yung secondary na lang yan. Pero ang unang-una magamit ko yung buhay ko sa paglilingkod sa Panginoon. Para naman, makabawi-bawi naman ako. Ilang taon ba akong nasa sanlibutan, puro nasusunod yung gusto ko, yung walwal ako ng walwal, ginagawa ko lang talaga yung gusto ko, wala talaga, hindi talaga sinasama ang Diyos. Wala na akong pakialam kung kasalanan itong ginagawa ko, basta masaya ako, ganun ako, Bi. Wala akong pakialam, kahit ano pa yung basta masaya ako, nag-i-enjoy ako, mga lumalabas sa bibig ko, puro mura, puro bastos, ay naku. Pag nagalit ako, ay naku, talaga lang, sabi sa'yo. Pero 'di ba? Awat tulong naman ng Panginoon, hindi pa naman wala naman daw nakaabot sa pamantayan ng Panginoon kahit nasa Diyos ka na. Pero ang kagandahan lang nito, pag nasa Diyos ka na, konting pagkakamali mo lang kahit pero ka na, binabagabag ka na ng konsensya mo. Dati lintik na yung ginagawa mo kasalanan, todo to the max na, pero parang okay lang 'yan. Sila nga mas matindi pa ngayong kasalanan nila. Mahilig pa tayong magkumpara. Siya nga, ganito. Ako nga, ganito lang. Ako yun. Hindi na ako lalayo sa sampol. Ako na lang lagi. Kasi ako naman talaga. O, diba? Pero purihin ng Panginoon kasi nawa tulong, hindi na kasi nga ang tumatanggap sa Panginoong Jesus, sa kanyang kautusan, binabago rin talaga kaisipan, puso, yung paggawa. Lakip-lakip na po yan. Hindi naman pwedeng tumanggap ka sa Panginoon, nagnanakaw ka pa rin. Hindi naman pwedeng tumanggap ka na sa Panginoon, napakasinungaling mo pa rin. Hindi naman pwedeng tumanggap ka sa Panginoon, napakachismosa mo pa rin. O, diba? Hindi naman pwedeng tumanggap ka sa Panginoon, nagnanakaw ka pa rin ng mali-malitang pera. At alam mo pinaghirapan ng kapwa mo, masaya ka pang ginagamit. O, diba? Kasi ang pagtanggap sa Panginoon, pagtanggap din sa kanyang kautusan. Kasi ganito yan. Ang pagtanggap, parang na ako, napuputo lang Di ba tinanggap natin ng Panginoon? Di ba dating wala naman talaga tayo sa pagsunod ng Panginoon, kundi nasa sanlibutan tayo. May hinanda na akong papel dyan na kayo. Tingnan mo nga doon sa may mesa ko. Nagsulat na ako hindi, Bible ko na lang na. Ay, papel tsaka Bible, nakasingit yun nandun. Yung Bible ko po. Kasi nag-ano ako niyan, yung sinusulat ko yung verse, tapos para hindi lang po ako dada dito, nagbabagsak po ako ng verse. Mas maganda po kasi na nag-share ako ng salita ng aral ng Panginoon, binabagsakan ko din po kayo ng verse. Ayun, ang pagtanggap po sa Panginoon, may papel dyan. Buksan mo nga anak ng ilaw para maliwanag. Wait lang. Kasi wala yung papel. Nakashort lang kasi ako kaya ganito. Baka tagpad na ako ng pasok! Ay, naglalabo na rin. Wala namin nga nakapin. Na-oras na ako nagtatay. Ay, naku. Tingnan mo, Tingnan mo. Wait lang, putulin ko po muna. Anong dugo? Wait lang.